Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Si Jack po. Sa mahinang boses ay tanong niya kay Athena. Nasa hospital na siya na maagising. May dextrose na nakakabit sa bisig niya. Gusto ko pong makausap si Jack. Namamalat ang lalamunan niya. Pero pinilit niyang magsalita. Ma'am Athena, si Jack po. Nag-iwas ng tingin naman sa kanya si Athena. May nahuli siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi niya alam kung ano. Wala siya dito, Jade. Parang sinuntok ang dibdib niya ng ilang beses sa narinig. Bumabalik na naman ang isip niya. Ang matinding galit sa mga mata ni Jack. Galit na galit ito sa kanya. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po kilala ang lalaking naabutan ni Jack. Maniwala po kayo sa akin. Inabot niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Tingnan mo nga ang sarili mo, Jade. Muntik ka na masaktan kanina. Ni Jack. Galit lang ho siya. Pero kapag napapaliwanagan ko na siya, baka mawala ho ang galit niya sa akin, ma'am. Malaya na namang naglandas ang mga luha sa pisngi niya. Hinayaan niya ito. Kapag naiiyak niya, ang lahat ng sakit ng pakiramdam niya ay mababawasan kahit kaunti ang pait na umaapaw sa kanyang dibdib. Sa palagay mo ba maniniwala si Jack sa'yo, ha, Jade? Kahit luluhod ako sa harapan niya, gagawin ko po. Kakaiba ang nakikita niya sa mga mata ni Athena. Alam niyang para sa kanya iyon. Hayaan mo munang humupa ang galit niya. Napahagulhol naman si Jade. Kung bakit ba sa lahat ay siya pa ang napiling guluhin ng lalaking iyon. Bakit siya pa? Ang saya-saya na niya sana ngayon. Naalala niya ang mga bulaklak, ang tsokolate at ang balloons. Alam niyang para yun sa kanya. Kung ano man ang napag-usapan ni Jack at Eliza, ang mahalaga ay umuwi ito sa kanya at niregaluhan siya nito. Siya pa rin ang pinipili nito, gaya ng sinabi nito. Magpahinga ka na, Jade. Inayos ni Athena ang kumot sa katawan niya. Kailangan mo magpahinga muna. Paano ba siya makakapagpahinga sa lahat ng masasakit na nangyari sa kanya? Parang sasabog ang puso at isipan niya. Pumasok ang nurse at chinek ang vital sign niya. Ilang saglit lang ay sumusunod na naman ang doktor. Pero sa labas ng silid ito kinausap ni Athena. Wala na siyang pakialam pa sa paligid. Pinili niya na lang na igala ang tingin sa labas ng bintana. Naiiyak na naman siya. Pero pinipigil niya. Dapat ay maging malakas siya. Kakausapin pa rin niya si Jack. Ilang saglit lang ay naramdaman niya ang pag-upo ni Athena sa tabi niya. Hindi siya tumitinag. Basta't ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakakaramdam siya ng paghihina at nakakaramdam siya ng pagod. Inaasahan niyang sa kanyang pagising muli ay mag-iisa na lang siya. Pero naroroon pa rin si Athena. Ito ang personal na nag-ayos lang lahat ng billings at gastos sa hospital. Discharge ka na, Jade. Sa isang iglap ay naging mabait, malamig na biyanan sa kanya. Nagiinit na naman ang sulok ng kanyang mga mata. No, hindi mangyayaring ganoong bagay na iyon.
Kahit gaano kaayaw sa kanya ni Athena, mananatiling biyenan niya ito. At mananatiling asawa niya si Jack. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. Bakit pa po kayo naririto? Napahinto naman si Athena sa ginagawa nito. Hindi kita pwedeng pabayaan pagkatapos ng lahat na nangyari sa'yo. Ayaw na niyang guluhin pa ang isip sa nakikitang pagbabago ni Athena. Pagod na siya mag-isip pa. Pakiwari niya ay nalustay ang puso at isipan niya at ang katawan niya. Parang hangin na naging sunod-sunuran siya kay Athena. Nang i-discharge siya, ay dinala siya nito sa isang hotel. Ito rin ang nagbayad ng lahat. Ibig bang sabihin ay bawal na siyang umapak sa penthouse. Ayaw na talaga siya makita ni Jack. Bumibigat na naman ang puso niya. Dito ka na muna, habang hindi pa maayos sa mga bagay-bagay. Tahimik na pinanunood niya lang ang babae, na ngayon ay inaayos ang higaan niya. Napansin niya ang mga paper bags na nakapatong sa couch. Mga gamit niya raw iyon ayon sa babae. Kasama na roon ang cash na nakasilid sa isang sobre. Gusto ko pong makausap si Jack. Bumuntong hininga naman si Athena. Susubukan ko siyang kausapin. Ang sabi nito, pagkalipas ng ilang saglit na pananahimik. Please po. Tinunghaya naman siya ni Athena. Ba't naman siya nitong tinitingnan? Ngunit tahimik lang ito. Bumalatay na naman ang awa sa mga mata nito. Tila may gusto itong sabihin, pero kaagad na namang nag-iwas ng paningin sa kanya. Babalik ako bukas. Parang may mainit na manuot sa puso niya nang marahan itong hagurin ang likod ng palad niya. Just stay here. Inayos nito ang kumot sa katawan niya at nagpaalam. May kakausapin lang daw ito. Hinintay niyang umalis si Athena. 30 minuto muna ang pinalipas niya bago nagdesisyong umalis. Binitbit niya ang perang iniwan nito sa kanya. Bumaba siya ng building at kaagad na sumakay ng taxi at nagpahatid sa penthouse. Habang daan ay abot-abot ang kabang lumulukob sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang madaratnan sa bahay. Sorry Ma'am Jade, pero mahigpit na ipinagbawal po ni Mr. Angkala na papasukin kayo rito. Kuya Nestor naman, sa itaas ho ako nakatira. Parang batang tumingala pa siya sa tuktok ng building. Pasensya na po talaga ma'am. Ako naman ang malalagot nito. Mababakas ang awa kay Mang Nestor para sa kanya. Kahit ang receptionist na nakatingin lang sa malayo ay kakikitaan ng pag-alala sa kanya. Naging kaibigan na rin niya ang mga ito. Pero Mang Nestor, pinagtitinginan na siya ng mga tao. Nahihiya pero kailangan niyang igiit ang pakay. Mabigat ang loob na naglakad siya papalayo. Lutang ang isip na umalis siya. Jack, mag-usap tayo. Hindi matatapos ang araw na ito na hindi sila nag-uusap. Sa opisina. Tama. Sa opisina. Muli siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa opisina ni Jack. Do you have an appointment, ma'am? Wait. Pero, I'm sorry ma'am. Pero hindi niyo po makikita ang CEO unless po may appointment kayo sa kanya. Asawa ho niya ako. Suntok sa buwan ang sinasabi ni Jade. Nanatiling nakatingin lamang sa kanya ang babae. Hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Ilalaban pa sana niya ng sadyang na maagaw ang atensyon niya nang figurang lumabas sa elevator. Kampante ito naglalakad patungo sa main entrance. Kasunod nito si Glenn at isa pang lalaki.
Jack? Mahina niyang sambit sa pangalan ng asawa. Mabilis siyang umalis sa harapan ng receptionist at mabilis na hakbang na humabol kay Jack. Papalula na ito ng kotseng binubuksan pa rin nito. No, hindi pwedeng hindi sila magkakausap. Jack? Umalingaw-ngaw sa buong labi ang malakas niyang tinig. She was desperate. Huminto naman si Jack. Alam niyang kilala nito ang boses niya. Halos takbuhin na niya ang pagitan nila. Tumatagaktak pa sa marmol ng sahig ang mga yabag niya. Ngunit bago siya makalapit sa asawa, naharang na siya ng 2 security personnel. Jack, kausapin mo naman ako. Wika niya rito. Pigil na pigil pa rin siya ng 2 tauhan. Ang masakla pa ay hindi man lang siya nilingon ni Jack. Makalipas ang ilang sandali, ay nanatili lang itong nakatayo. Walang anumang bakas na pakikinggan siya. Ni hindi siya nito tiningnan. At patuloy itong humakbang patungo sa sasakyan. Ngunit bago na isarado ang pinto, ay buong puwersa siyang binaklas ang mga brasong pumipigil sa kanya at pinigilan ang pintuan. Mahal kita, Jack. Sana man yun lang ay paniwalaan mo. Humihikbi niyang wika rito. Ngunit nanatiling walang emosyon sa mukha ni Jack. Habang nakatitig sa kalsada ay sinabi nito ang linyang mas nagpapait sa puso niya. Hintayin mo ang ipapadala kong papeles. Alam kong kasama mo si Mami. Papeles? Para saan? Bahagya siyang nalito. Ngunit ang utak niya ay naging focus pa rin ang iisang bagay. Bakit kay dali mong bumitaw? Puno ng hinagpis ang boses niya. Pinili kong panindigan ka. At pinili kong manindigan para sa'yo. Pero anong nangyari? Ito na ang huling beses na makikita kita. Matatag na alam niyang hindi na mababali pa. Ano pa ba ang silbi na kumapit siya? Napatingin siya sa kamay na nakahawak sa kotse. Dahan-dahan ay lumuwag ang hawak niya roon. Hanggang sa tuluyang naging malaya ang palad niya. Kita pa niya kung paano tuluyang sumarado ang kotse. Nagsisimula ng gumulong ang sasakyan. Pero ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa sasakyan na ngayon ay paliit ng paliit sa kanyang paningin. Ang inaakala niyang mabubuo na na pangarap ay naglaho sa isang pitik lang ng mga mata. Ma'am, nakahanda na po ang taxi ninyo. Parang lumalagpas ang mga titig niyang nilingon niya si Glenn. Nasa gilid lang niya ito. May na nakakaunawang tingin sa kanya. Maglalakad na lang po muna ako. Tumalikod siya at nagsimulang humakbang papalayo sa mga taong hanggang ngayon ay nakatitig sa kanya. Lumilikha na naman ang eksena. Ang mga luha niya ay kanina pa nakaantabay sa gilid ng mga mata. Pero sisikapin niya. Pagod na siyang umiyak. Sawa na siya maging mahina pa. Nang makarating sa hotel ay wala siyang ibang ginawa kundi ang mahiga roon. Nakapikit ngunit natutulog at iniinda ang labis na kirot. Nay, sana hindi na lang po ako niyo binuhay. Sana na pinalaglag na lang po ninyo ako. Ang hirap-hirap na po. Tia Magda, sana hindi niyo na lang po ako dinala dito sa Maynila. Sana hinayaan ninyo na lang po akong magpalaboy-laboy sa kasada. Ipipikit na sana niya ang mga mata nang tumunog ang cellphone niya. Unregistered number. Pagod na pinindot niya iyon. Jade Alcala?
Napabangon sa bigla nang marinig ang malalim na boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino po sila? I am Attorney Estacio. I have something to discuss with you in behalf of my client, Jack Alcala. Napapikit naman si Jade. Lumipas ang ilang segundo na hindi siya nagsasalita. Abogado ang tumatawag sa kanya. May hinala na siya kung ano ang pag-uusapan nila. Hindi na talaga nakakapag-antay si Jack. Napalipasin ang ilang araw. Itinodo na nito. Inisambagsak na ang sakit na maaring iparamdam sa kanya. Jade? Nandyan ka pa ba? Yes po, attorney. Inayos niya ang sarili. Sinuklay niya ang mahabang buhok at inayos ang nagusot na damit. Pinintahan niya ng tapang ang kanyang mukha. Kahit ngayon man lang ay magmukha siyang matapang. Sa labi ay naghihintay na ang kausap niya. Napaka-formal nito at mukhang matalino. Katulad din ni Jack. Kaya naman, kasi nitong magbayad ng kahit sino pang di kalibring abogado. Tumayo ang lalaki na matanaw ang paglapit niya. Kinamayan siya nito at nagpakilalang muli. Pwede ba tayo mag-usap? Dito na lang po, attorney. Bumaba ang tingin niya sa hawak nitong brown envelope. These are annulment papers that you need to Pepermahan ko po, attorney. Manghang napatingin naman ang abogado sa kanya. Hindi niya hinayaang ipagpatuloy pa nito ang sasabihin. Kahit kaunting dignidad man lang ay may matira sa kanya. Hindi siya magmamatigas. Hindi siya maghahabol. Ano naman ang silbi kung magmamatigas siya? Binitawan na nga siya ni Jack without giving her the benefits of the doubt. Well, regards to the finances, muli niyang pinutol ang sinasabi ng abogado. Hindi ko po kailangan ng pera niya. Kinuha niya ang ballpen sa center table at sinimulang lumagda roon. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat sa papeles. Lagda lang naman niya ang kailangan. Sinigurado niyang wala siyang makakaligtaan. Pagkatapos ng araw na ito, lalayo na siya. Kailanman ay hindi na niya nanaising mag-cross pa ang landas nila ni Jack. Kasama ang pamilya nito. Matapos pumirma, inilapag niya ang ballpen sa lamesa. Itinabi niya roon ang singsing na hinubad niya sa kanyang palasinsingan. Tiningnan niya maigi ang singsing. Parang pinukpok ang puso niya. Iyon ay simbolo ng pagmamahal niya sa asawa. Tanging sa pangarap na lang niya iyon maaabot. I guess, this is it. Nagpaalam na ang abogado sa kanya at mabilis ang mga hakbang pabalik sa elevator. Habang paakyat ang lift, ay hinayaan niya maglandas ang mga luha niya. Ito na ang kahuli-hulihang iyak na ibibigay ko para sa iyo, Jack. Ano man ang ugnayan na meron siya kay Jack, natapos na. Magsisimula siyang muli. This time around, sarili naman niya ang pahahalagahan niya. Ang uunahin niya. Sa pagmamahal na meron siya sa iba, ay nakaligtaan niyang mahalin naman ang sarili niya. Gusto niyang makapag-move on at tuluyang kalimutan na si Jack. Matapat niyang pangako sa sarili. Tapos na ang mahabang gabi sa kanya. Bitbit na niya ang pera at pauwi sa tinitirhan nila. Sumakay siya ng bus pauwi ng Bacoor. Kip-kip niya ang bag na kinalalagyan ng cash. Kinakabahan siya. Baka sa isang pikit mata ay maglaho iyong parang bula. Kahit antok na siya, sinikap niyang huwag pumikit hanggang sa narating niya ang Bacoor.
Naging pamilyar na sa kanya ang mga tanawin sa paligid. Mula sa magarbong hotel, ay ito na muli ang realidad niya. Ang maingay na mga padjak drivers, ang tunog ng turotot ng nagtitinda ng kakanin, ang mga alin na nag-uusap-usap. Halos 6 na taon dito nakakahon ang buhay niya. Ang lugar na ito kasama ng mga tao, ang siyang tumanggap sa kanya noong halos isuka siya ng mga taong iyon dito sa kwadrada. Dito niya nabuong muli ang sarili niya. "Jade, inumbaga ka yata?" Nginitian niya lang si Toto, isa sa mga padjak drivers na naraanan niyang nakahilera na rin sa gilid ng daan. Gusto na niyang makauwi kaagad sa tinitirhan nila. Binigtas niya ang makipot na daang papatungo sa kanila. Sa magkabilang gilid ng halos isang dipang lagusan ay mga dikit-dikit na bahay na umaabot hanggang sa tubig dagat na karugtong na Manila Bay. "Jade, pansit, bagong hain." Mula sa nakabukas na bintana na nakatukod lang na kahoy ay sumungaw naman ang nakangiting mukha ni Nana Esther. Katabi ang batang lalaking anak nito. Ang bintana na rin ang nagsisilbing tindahan nito. Doon ay may 3 Tupperware na nakahanay, mga bagong lutong ulam. "Pabili ng bawat isang takal ng mga naluto mong ulam, Esther. Samahan mo na rin ang kanin." Habang naglalagay sa supot si Esther ay sumandala siya sa dingding nito. May mga sinasabi si Esther. Kung ano-anong kwento, under normal circumstances, ay pinagtitiyagaan sana niyang pakinggan ito. Kahit saglit pero pagod na siya. Ilang saglit pa ay binabaybay na niya ang tulay na kahoy. May mga giwang na dinadaanan siya. Kita ang tubig dagat sa ilalim. Nasa dulo pa ang kanila. Palapit ng palapit sa tinitirhan nila. Ay pabilis naman ang pabilis ang bawat hakbang niya. Gustong-gusto na niyang makita ang kanyang anak. "Salamat naman sa Diyos at nakauwi ka na, anak." Nagmano muna siya sa kapitbahay ni Aling Lourdes at sumilip sa loob. "Umiyak ko ba, Manang?" "Kagabi, nagising 1 oras simula nang umalis kayo ni Vicky. Buti na lang at napatahan ko." Napabilis naman ang pagpasok niya sa loob ng tinitirhan at inilapag ang mga dala sa mesa. At tinungo ang nagsisilbing silid na natatabingan ng manipis na kurtina. Kinukuyumos ang puso niya sa nakikitang kalagayan na nakahiga roon. Ngayon sa manipis na kutsyon. Nakikita niya kung paano nanghihina ang kanyang anak. Ayon kay Manang ay nahirapan daw itong huminga kagabi. Lumuhod siya sa gilid ng higaan nito. "Baby, nandito na ang mama. Magpapagamot na tayo." Gamit ang hintuturo ay hinaplos niya ang pisngi ng anak niya. Pagod siya pero kapag tinititigan niya ang maamong mukha nito, ay nababaklas kahit paano ang lahat ng iyon. Napapangiti siya. Hinagka niya ito sa noo at makailang ulit na sininghot ang mabangong buhok ng anak. Tuluyan siyang napaupo sa sahig at isinubsob ang mukha sa gilid ng higaan. Sa gawing braso nito marahan niyang hinahaplos. "Sinusubukan ko, anak. Sinusubukan kitang ipakilala sa daddy mo. Pero ayaw niyang maniwala. Ikaw ang tatay ng anak ko." Nakuha niyang sabihin nang hindi nauumid ang dila niya. Inantabayan na niya ang reaksyon nito ng may pag-alala sa dibdib. Bawat segundong lumilipas, nananahimik ito. Mas lumalalim ang takot niya. His expression remained impassive. Natuklasan na lang niyang dahan-dahan nitong pinalis. Ang nakakapit niyang kamay sa braso nitong pumipigil dito. Kasabay ng pagbitaw niya sa braso nito ay ang pagtakas ng katiting na pag-asang pinaniniwalaan niya. Sana, ito na ang huling pagkikita natin. Tuluyan itong humakbang papalayo sa kanya. Walang anumang pahiwatig na pakikinggan ang anumang sasabihin niya. Narinig at nakikita na lang niya
ang paglapat at pagsarado ng pintuan. Ang malakas na pintig ng puso niya, yun na lang ang nangingibabaw na tunog. Kasama na roon ang matinding kirot sa dibdib niya. Nasasaktan siya hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. Bakit kailangan maranasan ng anak niya ang hindi kilalanin ng sarili nitong ama? Well, at last, sinubukan niya. Pagdating ng araw, ay hindi siya masusumbatan ng anak niya. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, pero maagap niyang pinahid iyon. Hindi ito ang oras para umiyak. Mama? Ang napakalamig na boses ng anak niya. Mahina at tila napapagod. Gumalaw ang palad na hawak niya. Nanatili siya nakangiti rito. Saka muling nag-angat ng mukha. Bilang nanay, kinakaya niya ang lahat ng sakit at hirap. Mapabuti lang ito, kahit pang mawala ang kanyang dignidad. Ginangap niya ang maliit na palad ng anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Hinagka niya ang palad nito. Ikaw at ako lang, anak. Sapat na tayo. At para naman kay Jack, darating ang araw na pagsisisihan nito ang lahat. Alam niyang malabong mangyari, pero pinapanalangin niya na sana lang isang araw, siya naman ang iyakan nito